Ibig sabihin ng perang kinikita, pwedeng makapagpahirap ng buhay mo? Marami tayong gustong gawin eh. Nadidi-focus tayo sa priority. Live life to the fullest. Yun ang sabi ng marami because life is all about experiences. Tama. So kailan ko pa may experience yung mga gusto kong experiencein sa buhay ko kung panay na lang pagtitipid ang priority ko sa buhay ko? It's not about the income. The problem is how you allocate and spend your income. Ito ang reality. Yung income limited pero yung expenses unlimited. Meet Chinky Tan, a renowned wealth coach, motivational speaker, and best-selling author dedicated to empowering Filipinos toward financial freedom. Chinky has inspired countless individuals to take control of their finances, emphasizing practical steps to achieve financial success. His mission is clear, to help Filipinos become wealthy and debt-free. Anong masasabi mo, Coach, doon sa tao na inasam nila talaga yung magandang buhay? Ginawa na nilang lahat, pero hanggang ngayon, hindi sila nakapag-ipon, hindi naging effective yung pamamaraan nila. Sa palagay mo, saan sila nagkakamali? Financial literacy, yung kaalaman. Kasi mahirap gawin ng isang bagay kapag di mo alam. Pangalawa, financial discipline. And pangatlo, financial responsibility. Napapanahon na marami ang nagkaroon ng New Year's resolution na makaipon, makapagtipid na yung 2025 daw ay yayaman na sila. Totoo. Paano ba ito mangyayari, Coach? Alam mo, minsan mas mabilis pa mag-ipon ng sama ng loob at saka ng bilbil. Kung ikaw ay gusto mo talagang makaipon, ang pwede mo nating gawin yung bawas dagdag method. Bawas dagdag method. Paano to? Una, bawasan natin ang mga unnecessary gastos. Kagaya ng? Hindi natin napapansin to, eating out. Nako, yung pagkain sa labas. Yes, o kunyari. Restaurant, fast food, mga paresan, mga kung saan-saan. Una, kailangan natin maisip, hindi mo kailangan dagdagan ng kita mo para madagdagan ng sweldo mo or yung income mo or ipon mo. Bukod dun sa eating out, ano pa, Coach, ang kailangan natin bawasan? Siyempre, kung ano yung priority. Di ba? Kung ang priority mo mag-build ka ng bahay, siguro kung kapos talaga, wala mo ng travel. Alam mo kasi marami tayong gustong gawin eh. Pero minsan, nadidi-focus tayo sa priority. Di ba? Kunyari, priority ng mga kababayan nating OFW, una, kumita na malaki. Pangalawa, magpadala ng pera. Pangatlo, makabuild ng pangarap. Pagdating doon, una, kumita na malaki. Pangalawa, nakakapagdala. Pangatlo, napapagastos na. Pang-apat, hindi nabibuild yung pangarap. Kasi continuous ang padala, continuous ang gastos. So, hindi na fulfill. Paano naman yun, Coach? Kasi live life to the fullest. Yun ang sabi ng marami because life is all about experiences. Tama. So, kailan ko pa may experience yung mga gusto kong experiencein sa buhay ko kung panay na lang pagtitipid, pagsusubi ang priority ko sa buhay ko? Wala namang problema dun eh. Di lagay mo sa budget mo. Ang problem, it's not about the income eh. The problem is how you allocate and spend your income. The issue naman hindi yung gumastos eh. The issue kung may panggastos ka. Wala namang problema eh. Anong klaseng lifestyle ang gusto mo eh. Ang problema lang ito ang reality. Yung income limited pero yung expenses unlimited. Kaya naman pala eh. Alam mo, habang kinikwento mo yan, parang may realization ako na nagigilty din ako. Because sometimes, hindi mo talaga makontrol eh. Para sasabihin mo eh, nag-iisa lang ang buhay ko. Alangan naman, ipagpaliban ko pa to. Oo. Diba? Dibilhin ko na. Oo, kasi minsan ang nagiging problema, yung mindset ng yung instant versus delayed. Yung instant gratification, gusto mo agad makamit ngayon. Pero ang reality nun, if you spend now, wala kang maiipon later. If you spend now, you will suffer later. But if you ipon now, you retire later and you can enjoy later. Yun yung tinatawag na delayed gratification. Kung mapapansin mo, Boss RDR, karamihan ng mga successful business people, nung nag-uumpisa yan, pag kumikita yan, hindi gumagastos agad. Binabalik sa negosyo. Para pag kumita ulit, binabalik ulit sa negosyo. Pag kumita na yung negosyo, doon na sila pumipitas sa fruits ng negosyo. Planning ahead. Yung isang law na naintindihan ko sa buhay na talaga nakatulong sa akin is the law of opposite. Ang ibig sabihin ng law of opposite is the short-term effect is always the opposite of the long-term effect. If you exercise right now, you treat your body well, pagdating mo, pag tumanda ka, hindi ka magkakasakit at mababawasan mo yung mga medication. That's also the law of delayed gratification. Exactly. Ganun din. Kunyari, if nag-iipon ka, responsible ka sa pera mo, pagdating ng panahon, meron kang retirement fund, meron kang emergency fund. Ang mga tao kasi, Coach, ito yung kasi nangyayari. Yung impulse buying, yun yung nangyayari. Example, si Mr. magre-request sa Mrs. Okay, mag-ipon tayo para may pambili tayo ng motor. Tama. Para hindi na ako kailangan mag-commute. Okay, edi ngayon, nakabili ngayon ng motor. Na-serve na yung pangangailangan. Ito nagiging problema. Ano? Yung setup ng motor. Hindi naman yung motor eh. Kasi yung motor in the first place, binudget mo yan ahead of time eh. Totoo. Nagkaroon ka ng mga kaibigan ngayon na, uy, maganda lagyan ng flarings. Exactly. Maganda lagyan ng muffler yan. Maganda lagyan natin ng mga pailaw yan. Tama. Maganda lagyan natin ng mugs yan. So doon ngayon nagkakaproblema. Imbes na nagiging needs na lang, nagiging wants na lang din yung nilalagay doon kasi ang katwiran, investment
mindset naman yan, araw-araw kong ginagamit eh. Ano masasabi mo sa ganong klaseng mindset? Babalik na naman ako sa focus eh. Ano bang original intent mo? Bakit ka bumili ng motor? O, para lang makatipid. Exactly, yun lang. If it can bring you from point A to point B, okay na yun. Anything beyond that, dapat hindi mo nabigyan ng pansin, lalo na kung kapos ang budget mo. Ito nga masakit niyan, coach eh. Yung motor nakasetup, yung tao hindi. Ito mas masakit. Yung motor naka-insure pero yung tao hindi. Di ba? Kasi ang priority, okay na mag-set up. Pero yung tao hindi protektado. Anong masasabi mo, coach, doon sa mga tao na inasam nila talaga yung magandang buhay? Yung talagang yun yung desire nila. Ginawa na nilang lahat. Pero hanggang ngayon, bakit it seems na walang nangyari or hindi sila nakapag-impok pa din, hindi sila nakapag-ipon, and turned out, hindi naging effective yung pamamaraan nila. Sa palagay mo, saan sila nagkakamali? Una talaga, ang kulangan talaga sa ating bansa ay financial literacy, yung kaalaman. Kasi mahirap gawin ng isang bagay kapag di mo alam. Mahirap mag-bike pag di mo alam. Mahirap din mag-drive pag di mo alam. Ganun din, mahirap din mag-ipon pag di mo alam. Mahirap din magnegosyo pag di mo alam. So pag kulang ang iyong kaalaman, talagang dehado ka. Kailangan literate. Pangalawa, kahit na may alam, ito may problema. Yan ang pinag-usapan natin ng first part eh. Kulang sa financial discipline. Alam naman na kailangan mag-ipon eh. Pero pag nandito na yung pagkakataon na gumastos, may sale, bibili at gagastos kahit hindi na nag-iisip. Kasi yun nga sinasabi mong emotional spending. And pangatlo, kahit na financial literate ka, financially disciplined ka, bakit pa rin may mga taong nauubusan? Nakaipon na eh. Ang pangatlong problema na natuklasan ko, financial responsibility. Hindi responsable. Like for example, nakaipon na ng konti, nagkaroon ng pera. Ayan na. Oo, yung parang mapusok na ba? Emosyon. Oo, nakantsaw, di ba, mapapabili ng mga bagay. Ito yung parang realization ko eh. Lalo na sa mga taong may pera ngayon. Taon ang binilang mo para kitain ng pera. Taon ang binilang mo para ipunin ng pera. Pero isang maling desisyon lang ang kailangan mo at alam mo yun para maubos ang iyong pinaghirapang pera dahil irresponsible ka. Ano ba pagkakaiba ng budget at pagtitipid? Para malalaman mo siguro budget and pagtitipid, tanungin mo na lang sarili mo, yung perang kinikita mo ba ay nagpapagaan ng buhay mo o nagpapabigat at nagpapahirap ng buhay mo? Ibig sabihin ng perang kinikita pwedeng makapagpahirap ng buhay mo? Oo, ito yung reality. Natatandaan mo yung unang sweldo natin na maliit lang. Diba? Minsan napagkakasya, minsan may sobra pa. Nung lumaki ng kita, nagkulang na, nagkautang pa. Bakit nga ba ganun? Kasi nga, madalas tayo nagko-complain about inflation, yung sa taas ng bilihin. Yun talaga ang may kasalanan. That's number one. Or number two, lumalaki ang pamilya, dahil kayong mag-asawa. Yun naman talaga ang dahilan. Pero wala pa ako naririnig na tao na nagsabi, alam mo, nagkaroon ako ng problema sa pera because of lifestyle inflation. The more you earn, the more you spend. So, money is a double-edged sword. Exactly. Na po pwedeng makatulong sa'yo at po pwedeng makasama sa'yo. Exactly. So, would you consider, coach, na kailangan talaga isama sa plano ng mga taong nagtatrabaho or nag-OFW, pinakamagandang platform na po pwede nilang gawin in the future is doing business? Oo naman. Hindi naman sigurado yung kita sa negosyo. Wala naman kasiguraduhan lahat eh. Ang pera natin, kahit saan natin ilagay, walang kasiguraduhan. Pero ang pinakamagandang po pwede natin gawin dito is tayo ang mag-control kung saan natin dadalhin ang finances natin. Exactly. Kasi pag ninegosyo mo, control mo. Kunin na lang natin na sumisikat ngayon si Neneng B. Diba? Sinasabi niya, galaw-galaw naman dyan yung mga kabataan. Imagine mo, 15 years old. Nagbilang ako eh. Sinabi ko, okay, bumibenta siya ng 50 pesos na hotdog, kumikita siya ng 20%. Sa 10 piso na lang. Ang nabebenta niya per day, umaabot siya ng I think 500 pieces eh. Kung lagyan mo sa 10 piso, di 5,000 pesos a day. Pero ang pinuhunan niya doon, I don't think na aabot ng 10,000. Imagine mo, kumikita na siya ngayon ng 5,000 a day. A day? Times 30 days, 150,000 pesos a month. In 1 year, 1.8 million. Naku, questionin nyo ngayon yung mga sarili nyo kung tama ba kayo ng pinasok na trabaho. Kaya nga, 5,000 diba? piso o sa 10,000. Sa hotdog lang yun. Sa hotdog lang yun. Napakasimple. Tinapay, lettuce, hotdog, cheese, mayonnaise, tapos ketchup, cheese. Mahina na 20% to. Hindi kasi sikat siya sa social media, coach. Nag-trending siya eh. Paano naman yun yung mga hindi sikat? Lahat naman nag-uumpisa sa wala. Kung gusto, gagawa ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Dalawa lang pamamaraan sa buhay. Una, you learn from your own mistakes and learn from own experience. Pero it will take you a lot of time. Number one, money and also energy. Or number two, you can learn from other people's mistakes and experiences. Kaya ako naniniwala ako sa iyo na ang dami mo ring natulungan sa RDR Talks at napakilala at sumikat. Kaya nga napakaganda ng programa mo na ngayong tinutulungan mo yung mga tao na talagang gusto rin magpakilala. Kasi ngayon ang focus ko ngayon, coach, is to create a balance doon sa social media ng mga future generation. Kasi imagine, ang mapapanood nila, murahan, prank, away, yan ang mga ginagawa ng mga typical na mga content
content creators today. Imagine, 5 years, 10 years from now, yan ang pinapanood ng anak ninyo. What will happen? Wala na. Yung mga next generation natin, talagang sirang-sira na yung pag-uugali dahil ganyan ang mga napapanood nila. Akin ang ginagawa ko, I am creating content creators that will educate other people, that would inspire other people, that would motivate other people, but more than that, that will help other people to earn money. I just want to encourage you, no, kayong mga nakikinig, kung may pagkakataon kayo na matuto ng content creation, kunin nyo na yung pagkakataon na yan. Bakit? It has helped me, si Neneng B, RDR, at maraming pa mga natutulungan. And by the way, paano pala sila makakaano? Meron ka bang content creation bootcamp? Paano makakasali? Yeah, ang sa akin lang, simple lang, coach. Just type sa comment section, BYB. That's it. That should be included sa lifestyle ng mga tao ngayon na kailangan equipped ka on how to actually market yourself and your business sa social media. Pero ito, coach, no, bago tayo matapos dito sa interview na to, no, sa mga taong nangangarap ngunit bigo sila ngayon sa buhay nila, anong maipapayo mo? We just need to understand, failure is part of the process. Kasama sa proseso yan. Wala pa ako nakitang taong nagtagumpay na hindi pa natalo, nalugi, at nabigo. Kasi nga, pag iniisip po natin na talagang gusto nyo talagang maging matagumpay na hindi kayo dadaan sa pagsubok, imposible yun. Hindi mo pwedeng hawakan ng rosas na hindi mo mahawakan ng tinik. Hindi ka pwedeng talagang umabot sa punto ng iyong buhay na gusto mo makamit. Hindi mo maintindihan anong ibig sabihin ng tamis pag hindi ka dumaan sa pait. And likewise, lahat tayo dadaan doon. You are a product of failure. I'm also a product of failure. Pero ang mahalaga, hindi ba ilang beses tayong bumagsak? Ang mahalaga, ilang beses ka lumaban at bumangon. Walang umaayaw na nagwawagi at walang nagwawagi na Umayaw. Always remember, you miss 100% of the shots you never take. Pag hindi ka talaga shoot sa basketball, Correct. Pag hindi ka tumira, hindi ka talaga hindi kayo makakashoot. makakascore. Kaya ang kailangan mo lang gawin, tira ka ng tira. Tatamaan mo rin yan. Darating yung Masushoot mo panahon, rin yan. makakachamba ka. So maraming salamat, Coach JP. Maraming salamat din. Ayan, alam ko sa mga viewers natin, grabe, busog na busog. Ang dami nating kaalaman na napulot ngayon. Muli, maraming salamat and God bless inyo lahat.